Ang pagpapahalaga sa kapwa ay isang katangian dapat taglayin ng bawat individual. Dahil kung ano ang mga magagandang pag-uugali ang ipinapakita mo sa iyong kapwa ay sumasalamin sa iyong pagkatao. Ang mga taong nakakaranas ng isang negatibong pangyayari na gawa ng kanilang kapwa ay hindi maganda ang resulta nito sa kanilang pagkatao, nawawalan sila ng tiwala at bumababa ang kanilang kumpiyansa sa kanilang sarili. Masarap mabuhay na may maraming kaibigan at ang ating kapwa ay marapat na ating pinahahalagahan dahil sila ang ating magiging karamay maliban sa ating pamilya. Nabubuo ang ating pagkatao sa pakikisalumuha at pakikipag-ugnayan sa bawat individual sa lipunan. Ang pambubulas o pambubuli sa kapwa ay dapat nang wakasan dahil ang iyong kapwa ay naghahangad din ng maayos at masayang pamumuhay, gayon din ang maging matagumpay sa buhay balang araw. Ang sino mang nananakit sa kanyang kapwa na gamit ang iba't ibang paraan ay labis na nakakaapekto sa emosyonal na aspeto ng isang tao. Ang ating kapwa ay labis nang naaabuso ang kanyang pagkatao. Lagi nating tatandaan na ang pagkakaroon ng masayang buhay ay ang pagkakaroon ng isang kapwang masasandalan. Kung kaya't huwag mong gawin ang isang negatibong bagay na magiging dahilan kung bakit siya ay mawawalan ng karapatang mabuhay na masaya. Isang magandang araw sa lahat ng mga kabataan sa lalawigan ng Palawan. At syempre, magandang araw, Sir Gideon. Magandang umaga, Magandang araw, Sir. Ma'am Liza. Magandang araw, Sir Heck. Ayan, at natutuwa tayo, Ma'am Liza. May kasama tayo ngayon. At bagong mukha sa Yes. Electronic Youth Development Session. Thank you so much. Ayan, pili po ba kayo magpakilala, sir, sa ating mga kabataan? Okay. Sa muli po, magandang araw po sa lahat. Ako po si Gideon Gigante, isang social welfare assistant po dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Wow, thank you so much and you are very welcome sa Welcome, ating sir. EYDS. At natutuwa kami, mula ngayon kabahagi ka na ng aming pamilya. Ayan. Yes. At Ma'am syempre, Lisa? bagong kuya ng ating mga kabataan. Pwede. At syempre, Ma'am Lisa, matagal tayong hindi nakita Yeah, no, totoo sa yan. ating EYDS. Oh, almost Yes, 1 year ilang din, taon no, ba? Sir Heck? Parang 1 year? 2023 tayo last na nakapag-on-air at na-miss namin kayo. Yes, at talaga namang ngayon, ginawan tayo natin ng paraan na magkaroon tayo ng oras dahil tayo ay halos 24/7 kung magtrabaho. Yes. Halos ito ay Yes, totoo yan, Sir Hector. Opo, Yes. Sir Gideon, alam mo po ba, Sir Gideon, Sir Gideon po kasi ay bago naming kasama sa Pantawid Pamilya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yes po. At Sir Heck, napasabak ka agad siya pagdating sa field, no? Yes, very good. At least ngayon danasan na kung anong nararanasan natin, Ma'am Liza. Yeah, tama. Okay, so Sir Gideon, pwede ba natin batiin ang ating mga Yes, of course magsugid naman, na sir. tagapagsubaybay sa bahaging norte ng Palawan? Okay, yan po. Amin pong binabati ang munisipyo ng El Nido, Taytay, San Vicente, Rojas, Araceli at Dumaran. Isang mapagpalang araw din sa ating mga kabataan at magulang na nanonood ngayon sa bayan ng Balabac, Batarasa, Quezon, Rizal, Brooks Point, Sofronio Española, Nara at Aborlan. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan no, ang makasaysayang bayan at isla ng Cuyo, ang Agutaya, Magsaysay at ang Cagayan Silio. Gayon din ang nagniningning na isla ng Coron, Culion, Buzuanga at Linapakan. At syempre, ang makasaysayang isla ng Kalayaan. At syempre, binabati din namin ang ating masusugid at pagsubaybay, lalo-lalo ang ating mga beneficiaryo at ang mga kabataan mula sa Mindoro, Marindoque, Romblon, At Palawan. ayan. So,
Okay po ba kayo dyan? At talagang na-miss din namin kayo. Yes. Sana Yes. na-miss nyo kami. Siyempre, Sir Hek, batiin din natin yung mga nasa Mindanao at Oo, Visayas. syempre. Nakakarating At din po syempre, tayo doon, no? May nabasa ako na minsan nag-comment galing sa United Kingdom. Wow. So, ang outside, layo, no? outside Philippines. Pero alam ko magulang ng kabataan yun Yes, na, tama. na isang beneficiaryo natin. No? At syempre, binabati din natin yung mula sa National Capital Region, Yes. Tarlac City, Antipolo, yan. Oh, mga Ang kamag-anakan mo, dami. Sir Hek. Oo. Ang dami naman Hindi, yun, Sir Hek. talagang mga masusugid natin silang tigapagsubaybay Opo, kahit totoo. noon pa. Okay. Ma'am Liza, ang ganda ng topic natin ngayon. Ay, gusto ko yun, Sir Yes. Hek. Very Sir Gideon. Excited na ako, Sir Hek. Ay, salamat. Sir Gideon, ang tanong ko lang, nabully ka na ba? Magandang tanong yan, Sir Hek. Yes, of course. Before, until now. Nabubuli ka? Yes, until now. Pero yung bully na yun ay hindi naman yung nakakasakit. Yung daan lang sa pabiro. Mga ganun. Okay. How about you, Ma'am Liza? Tayo, nung maliit pa, since marang elementary, nakaranas tayo ng pambubuli, Sir Hek, no? Normal na siguro yun yung sinasabi na pagpayat ka, wala kang pagkain, or walang pambili ng pagkain kasi nga, yun, payat lang, payatot, ganun. So, yun ang mga pambubuli sa atin. Pero, syempre, that's part of, natin, yung talagang body build na natin nung mga panahon na yun. Kasi, normal naman po ang timbang. Normal naman ang timbang ko, So, Sir hindi Hek, ka no? So, naman na hindi- naging ano, hindi yan, naman... di po ka tayo naman- malnourished, yung tinatawag na undernourished. Yes, yung pinapakain ng lugaw. Opo, at sa maraming canteen, gulay sa libre. bahay. Opo. Ang sa akin naman Yun. po, the way sila mag-joke sa akin is yung apelyido ko. Oo, Oo. dahil Sa- gigante ang Dahil iyong ako ay apelyido. isang higante. Oo. At dahil apelido mo gigante, Oo. tapos malaking tao ka. Maliban sa malaking tao din, sir, may malaking chan din. Ah. Yan yung kaya pinaka-signature Kaya talaga sa naman akin. pala Okay. naging higante. Okay. Okay. Ako kasi, At ikaw naman, Sir Hek. daming bullying nangyari sa akin. Pero kasi noon, Ma'am Lisa, alam mo ba, nung ako'y bata pa, no, ako ay hikain. So, number one, talagang mataas yung aking balikat, kabilaan. Ganon. Tapos, payatot ako noon, sobrang payat na matangkad. Oh. So, yun yung lagi akong nabubuli kasi nga, mukhang patpatin, ganun. Oo. Parang nakita ko nga yung picture mo nung college mo, Sir Hek, no? Well, Talagang ebidensya no na simula nung Yes. elementary mo ay talagang slim din ang Payat body ako, build pero mo. ngayon medyo maganda na ang Oo. ating ano. Pero sir, Pero- ngayon ha, in fairness ha, Oo, kung makita Grabe. mo lang yung picture ko, parang hindi pa huhuli ng buhay. Wow. But Okay. anyway, nagpapasalamat tayo kasi sa mga pangyayaring yan na karanasan natin mula sa pagkabata natin. Yun yung nagpatatag sa atin, Ma'am Lisa. Hindi Yes, tayo tama. naapektuhan. Pero, paano naman kaya yung mga masyadong naabuso na dahil sa bullying, Yes. Ma'am Lisa? Yes. Kasi iba't iba naman ang uri ng pambubuli, no? Yes, May mga marami. malubha. Yung iba ay nananapak, nananakit na, and Physical. almost makapatay ng tao, no? Dahil lang doon at sa mga ngayon po, ganong... yung pinakagrabing bullying talaga is yung sa social media. Yes. Yes. At ang epekto niyan at ang resulta niyan, talagang down na down din ang pagkatao ng Yes. mga naging biktima ng Tama. bullying. And depression, Yes, stress, 'di ba? So, hindi minsan nila nakakayanan. Kasi nga, minsan kasi Sir Gideon, mismong pamilya mo, yun ang Oo. bubuli sa'yo. Yun yung Yes. pinakamasaklap, Ma'am Lisa. Yun ang Yung mga masakit. itinuturing mong kaibigan, Ma'am Lisa, yun din yung bully sa'yo. Yung akala mo sila yung magpuprotekta sa'yo, yung pala sila din ang isa sa Yes. mga Possible magbibiktima na sa'yo. titira pag nakatalikod na tayo. Tama. Yes. At alam mo, yun ang pinakamalala at trending ngayon. Kung susuriin natin sa social media, maraming case ng bullying. Yes, Kung kaya nga yung bullying na isa batas na to eh. Yes, Diba? no? Para maprotektahan ang mga nagiging biktima at mabibiktima pa ng Yes. bullying, Sir Gideon. Okay, kung naalala ba ninyo, Ma'am Liza, Sir Hector, yung Yeah. golden rule natin nakaraan sa Crossroads? The six oo. pillars. Yung six At saka- pillars. Oh, yeah. Tama. So, yung pinaka-golden rule po natin doon, kung isasali natin sa Bible, siya ay matatagpuan sa, anong verse, Ma'am Liza? Balikan Siya ay mo. matatagpuan sa Luke 6 verse 31. Okay. Ang sabi doon ay,
Do to others as you would have them do to you. Yes. In Kung Tagalog? ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Correct. Yes. Totoo yun, Sir Gideon, kasi alam mo ba na ang ating kapwa, dapat pinahalagahan natin yun, no? Kasi siya yung kawangis ni Kristo Yes. na siyang tinusunod natin, lalo na sa pagpapalago ng ating spiritual aspect. Yes, opo. True. Ma'am Lisa. Yeah, kung kaya't mahalaga din po doon yung pagrespeto ba natin at pagmamahal sa ating kapwa. Pinakamahalaga po doon talaga yung pagmamahal. Kasi kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya makagawang saktan. Tama? Yes. Mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yes, exactly. Talagang ganun. Kaya lang, ang pananaw kasi ng mga kabataan ngayon, hindi kagaya ng mga iniisip natin. Kaya nga kailangan, sa bagay na ito, pinag-uusapan na rin lang natin sa mga magulang na nanonood sa atin, nawa ay mas maintindihan nila na maging aware sila at ang kanilang mga anak sa usaping ito. Yes. No? Kasi talagang hindi lang kabataan, gayon din yung mga nakatatanda ay nakakaranas din ng bullying. Yes po. Kung kaya't, Sir Heck, excited na tayo, no? Na mapakinggan Yes. kung ano ang ating mga matututunan na naman ngayon sa araw na to. At ang paksang ating tatalakayin ngayon, mga kabataan, ay napapatungkol sa Anti-bullying. Or matatagpuan sa Republic Act 10627. ayan, at ating namnamin at buksan ang ating mga isipan, gamitin ang ating puso sa pakikinig upang mas maintindihan at maunawaan natin ang kahalagahan ng paksang ating tatalakayin na mula sa ating tagapagsalita. Sapagkat kami naniniwala, kabataan, pag-asa ka ng bayan. Bago po tayo magpatuloy sa paksa na atin pong tatalakayin ngayong araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa araw pong ito. Maraming salamat na kami ay magkakaroon ng paglilingkod sa Youth Development Session. Pagpalain nawa, Panginoon, ang paksang tatalakayin at magsilbi itong aral at paalaala sa mga kabataan, gayon din sa mga magulang. Maraming salamat o Panginoon na magkakaroon lamang ng magandang daloy ng elektrisidad, internet connection. Salamat sa pagdinig ng aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, sa pagpapatuloy po ng ating paglilingkod, nais po nating pasalamatan na naibigay ang pagkakataon sa atin sa Youth Development Session. Kasama natin si Ate Ann. Magandang araw sa iyo, Ate Ann. Magandang araw din po, Pastor. At syempre po, nais nating batiin muli yung ating mga taga-subaybay sa araw na ito. Sana po ay marami silang matutunan. Yes, ano? opo. Sa Mimaropa, sa Luzon, Visayas at Mindanao ay napapakinggan po tayo. Napakahalaga, Ate Ann, ang ating paksa na pag-uusapan sapagkat ito ay nangyayari araw-araw sa labas at sa loob ng mga paaralan. Opo. So primarily, ang atin pong paksa ngayon ay patungkol po sa atin pong mga kabataan. Ito ay ang Anti-Bullying Act or sa Pilipino, Ate Ann, binabanggit ito na parang mga kabataang naghahari-harian. Opo, ayan. Lalo na sa school, ano po. At medyo talamak po ito. I mean, medyo nararanasan mostly po ito ng mga teens, during teens. Oo, totoo nga. Na-observe natin na nagkaroon lang talaga ng Anti-Bullying Act nitong 2013. Kaya nga, noong nasa elementary grade pa ako, kami, ay Wala pa po. walang ganito. So, ibig mong sabihin, wala pa pong bully. Walang tao. Pero maraming naghahari-harian. Meron na rin po. Hindi lang napapagbigyan ng pansin ng pamahalaan na mayroon pa lang masamang epekto ito. So ano po ba yung Anti-Bullying Act of 2013? Basahin ko po An Sige. act requiring all elementary and secondary schools to adopt policies to prevent and address the acts of bullying in their institution. Yes, totoo po yan. Merong direktiba mula sa ating pamahalaan Opo. patungkol po dito sa Anti-Bullying Act na ito. At siyempre, ina-address po directly
yung atin pong mga nasa DepEd, yung atin pong mga administrador, mga guro, pati na po yung ating guidance and mga counselors natin Yes, sa opo. paaralan. Kasi dito sila talaga madalas na nangyayari po, Pastor, sa school. Kasi Yes, sa school, oo. nandyan palagi yung mga kabataan din Yes, sa talaga. mga kabataan. Totoo po na nangyayari po ang bullying hindi lamang sa loob, kung hindi sa sa labas. labas. Kasi paglabas nila ng school, yan aabangan. Yes, opo. Yung mga Pero siyempre, related pa rin doon. At ang nakikita natin, Atian, na mga biktima, yung mga parang ang dating ay mga Introvert. Yes, Opo. introvert. Yung mga walang friend na kasama. Parang nag-iisa. Opo, nag-iisa. Ang term nga niya na nakikita na nababasa natin is yung nerd. Opo, nerd, Parang loner. unusual, loner, oo. Ganyan po. Oo. So, sa paningin po siguro ng mga bully, sila yung madaling Maging biktima. Opo, Oo. maging biktima. At kasi Ayan. iniisip nila na walang kalaban-laban. Opo. Meron ka bang experience ng bullying? Ayan. Ako po wala naman akong na-experience na bullying, pero yun nga po yung pinsan ko. Oo, si Kuya Usually, Sai. ano ang mga nangyayari kapag kwan? Ano po kasi siya, Pastor, patpatin din, maliit. Opo, payat na matangkad, ganun. So, laging kinukuha po yung baon niya. Dito lang po yan sa Palawan, di ko na mabanggitin ko anong banggitin school. na, oo. Opo, dito lang po yan sa Palawan. So, parang lagi nangyayari sa kanya yon yung hanggang mayroon daw nag-introduce sa kanya ng taekwondo. So, nag-aral siya Opo, ng taekwondo. nag-aral siya para protektahan Protektahan yung ang kanyang sarili sarili. niya. Oo. Opo. Mga magulang ko kayo nakikinig, ay di pag-aralin ng taekwondo. Opo. Or kahit simple self-defense po siguro, oo, Pastor. tama, Pero wag naman na gawin natin yung, ginawa natin yun na para manakit na rin ng iba. Wag naman sanang yes, ganun. Opo. para pang protection. Opo. At kaya nga yung totoo po yun, pinag-aral ko yung aking anak ng arnis naman. Yan, isa pa po. Mga Opo. self-defense. oo. Importante po yan. Now, lumalabas sa survey, Oo. mga ka-4Ps, mga ka-YDS, nitong mga taong 2015, 2016, Atian, na yung maraming bullying in school ay sa Region 3. Region 3, oo. Nakakalungkot po, Pumapangalawa po yung NCR naman. Ayan. Sa Maynila, sa Maynilaan. Pero ang mas mataas noong 2014, 2015 naman ay itong nasa Region 6. Yan po, sa Central Visayas yan Pero ang kagandahan nito, biglang bumaba. Na-address siguro Yes, ng opo. pamahalaan at ng mga lokal na pamamalakad ng mga schools at ito ay mababa na rin Ito siya. po yata rin yung time na ni-require na talaga na magkaroon ng guidance, designate po talaga na guidance coordinators yung doon school. sa mga ganong Opo, cases. to address these issues. Kasi marami po talaga. At mayroong hindi magandang epekto sa mga estudyante. Usually, Ate Ann, ano ang masamang epekto nito sa mga estudyante? Siyempre po yung pinakauna po, since nasa school po sila, is yung school performance, academic performance. Yes, yung academic performance bababa, tapos Opo. yung low self-esteem, yung pagkilala sa sarili. Opo, low Pag-uwi naman sa bahay, pwede pong yung gana sa pagkain. mawawala. Opo, Oo. kailangan po itong, pag napansin ng parents na may weight changes sa bata, yung sleep, din po, pattern, Oo. ganyan. Tapos mas naging, yung term nga ng mga millennials, loner, yung lagi na lang nakatambay po sa kwarto, baka po there is something Oo. wrong. At ang isang observation din natin, kapag ayaw nang pumasok sa eskwela. Yes, opo. Di ba? Kasi nandun na naman, mararanasan na naman nila yung Bubuli pangbubuli, sa pagsakit sa kanila, at paghahari-harian ng mga ibang mga kaklase. Ang nakakalungkot lang po dito, Pastor, pag hindi na-adjust, pwede ring mapunta sa suicidal ideation. Nakakaisip na saktan yung sarili kasi Oo. nga nahihiya na or hindi niya na ma-address yung issue, kaya kailangan na aware yung parents sa mga nangyayari sa school ay sa kanilang mga anak. Yes, Ayan. opo. So, meron po tayong mga batas patungkol po rito, yung tinatawag niya Child Protection Policy. Nitong DO 40
2012. Gayon din po yung Protection of Children in Armed Conflict. Ayan. noong 2017. Yung Anti-Bullying Act siyempre noong 2013. At Another one, Guidelines on CAR and CICL series of 2015. yes, so naman po mga ito. batas po ito na ipinatutupad para lalong paigtingin ang kampanya laban sa itong mga paghahari-harian ng mga nakatatanda at inisip nilang sila ay malakas doon po sa mga nakababata. Ayan. So, ano nga po ba yung bullying? Tingnan natin ng malapitan, ano? Opo. Ito po ay, it refers to severe or repeated use of yung pananakit. Yes, po. oo, Mga pananakit. gamit na mapanakit. Oo, o kaya ay pangungutong. Opo. Ayan yung pagkuha ng mga baon, ano? Pero hindi lang po, limited doon. Pwede ring written, verbal, electronic expression. Ayan yung cyberbullying Yes, na opo. sinasabi. Ano po? Or any physical act or gesture or pag-ambang na gaganon Yung o ganon. babatukan. Opo, Oo. kahit ganun lang Bawal po, ano? po yan. Ha? Pwede pong isumbong yan doon sa mga kinaukulan. Okay? So, ano naman po ang iba pang epekto nito? Ayan na po yung may fear na ayun nga kanina sabi ni Pastor, ayaw nang pumasok ng school. Kasi may fear na for physical or emotional harm. Natatakot na. Totoo nga. Doon sa karanasan ko nung nasa elementary grade, public school, marami. Yung private school, kami sa private school, kami iilan. So palagi kaming doon sa lugar namin. Oo. Kaya ang ginagawa namin, Ate Ann, para hindi na madaanan, hindi na masalubong yung maraming mga Bully. estudyante. Oo. Dito Iwas kami na sa lang. Kamarikutan dumadaan, sa Kanyugan. Hindi kami doon sa highway. Opo. May mga ganyan po talagang para karanasan. maiwasan na lang. Pero ano po ba yung pagkakaiba nung bullying kaysa yung usual na conflict lang, yung nagtalo lang? Ano po ba, Pastor? Oo, totoo nga. Dito kasi merong aggression and showing of power. Oo, tapos madalas. Opo. Okay. Samantalang yung usual conflict naman is parang isang salpukan. Opo. Oo, tapos no deliberate intention to hurt physically or Or emotionally. emotionally. Oo. Ayan. Yung bullying intentional, po Intentional talaga. na palagi. Opo, paulit-ulit na ginagawa. paulit-ulit Tapos na parang siya lang ginagawa. yung target. Oo, kawawa naman. Opo. Kagaya nga noong napanood natin, doon sa Amerika nangyari, yung talagang nag-file ng kaso. Kasi dalawang bagay. Doon sa school na walang ginawa, nakita naman sa CCTV, hindi nagkaroon ng action doon, Ate Ann, sa mga bullied, Opo. doon sa mga malalaki. No? Itong kawawang bata, maliit, nagkaroon ng permanent na damage. So, kasi napabagsak siya ng ganun. So, nagdemanda yung nanay. Palagay ko, mananagot talaga yung school at yung Opo. mga magulang noong mga bata. Ito po ay paalala rin sa mga kabataan na mahilig talaga mambuli. Oo. No, merong karampatang parusa. Yes, O opo. pag tayo ay nambubuli. Totoo yun. Pero ang higit pa ron, isang panahon, ay makakakita rin sila ng katapat. Opo. So ano nga ba yung dalawang klase ng bullying or two types of bullying? Meron po tayong tinatawag na direct bullying. Or ano po ba ito, Pastor? Ay, siyempre yung hinahablot ka, biglang binatukan. Kinikwelyuhan, ganun po, ano? Oo. O kaya naman ay yung verbal aggression. Opo. Yung name calling po pala ay part ng bullying, ano po? Oo, yung meron kang ikino-connect. Opo, dun sa pangalan. Sa pangalan. Oo, Opo. pag minsan. Ayan, hurtful teasing. Ayan, yung sa iba, nako, yung sa iba, nakakatuwa pa sa kanya, nasasaktan na siya. Parang may mga kilala ako nito. O kaya Ayan. naman is putting down Opo. or intimidation. Totoo yan. Pananakot. Pananakot. Ayan, threats. Extortion. Yan, hindi po maganda. At ang nangyayari niyan madalas ay yung mga feeling na sila ay malaki, na hindi tatablan, ay talagang ito yung mga Opo. ginagawa nila.
Yung isa pa pong klase ng bullying is indirect bullying. Ito naman yung nabanggit niyo po kanina na cyberbullying. Cyberbullying, oo. Ano po bang mga example nito, Pastor? Siyempre, kapag ka ipinopost yung mga ganito, tapos pinagtatawanan, Opo, may mga mga pasaring na mga salita. Opo. Meron pa pong isa, recently lang din ito, yung sa GC naman, sa group chats. Sa group. Ayan, bullying na nangyayari sa group chat. Ayan, yung Oo, doon sa... hindi maganda yan. Opo. Kasi pwedeng magkaroon ng negative effect doon sa tao tao. na binubuli. Totoo nga. Ayan, katulad nga nito, yung gossiping. Ayan, spreading rumors. Ayan, yung mga chismis. Oo. Ayan. Writing hurtful notes. Yan yung cellphone messages. Yeah. Yan Hindi po maganda yan sapagkat magre-resulta yan ng negatibong epekto doon sa biktima. Ayan po yung indirect bullying. At madalas daw po itong nangyayari sa mga female na magkakaibigan. Oo, Totoo oo po nga. ito. Totoo ito. Oo. Ayan. Oo, tama. So, meron pong 6 na klase or 6 types of bullying. Ito yung sexual bullying. Yung parang nababastos, bawal yung pasipul-sipul eh. Madadaan yung mga Opo. girls, tapos Sisipulan. Bawal na nga po yun. Hindi ko Bawal lang po yun, alam oo. kung bawal din dito sa Palawan. Kasi marami pa rin pong ganun eh. Oo, parang Opo. masaya lang, pero hindi maganda yun. Nabastos na pala. Oo. Oo. Oo, pambabastos yun. Opo. What else? Prejudicial bullying. Ayan. Ito yung mga biases daw po Oo. sa tao. Bias mo doon sa tao. Parang racial discrimination Yes, din opo. yan, ano? O kaya ay ikino-connect. Yung halimbawa, yung mga magulang Opo. ay... Magnanakaw halimbawa. Sorry. Oo, Tapos, tapos iko-connect doon sa sa mga... anak. oo. Opo. Next is verbal bullying. Yun, nabanggit na rin natin kanina. Relational aggression. Yung parang susunggaban ka at Opo. aggression yan. Oo. Physical bullying. Oh, Ayan. sinuntok, katukan, at saka Opo. siyempre. And cyberbullying. Yes, ito po yung iba't ibang mga sinasabi nating paghahari-harian or bullying na nangyayari. So ano po ba yung mga example din ng ginagawa pag nambubuli? Punching. Ayan. Punching, Panunulak. Panunulak. Ano po ba yung tapilok? Yung inano mo yung paa mo. Ginaganon, pinapatid. Uso Oo. po ito nung nung high school ako. Magaganyan ang paa. Tapos, ayan. Kicking. Mga experience din nila Kuya Dudu yan. Slapping. Ayan. Hala, yung pagkiliti po pala ay part ng Ganun ba? Pero Nakalagay po dito. kung kilala at kaibigan naman at nag-i-enjoy siguro, Opo. baka hindi naman Opo. siya. Oo. Headlocks. Ayun. Bakit ba headlock? Usually, ang yung nalalak yung kanyang head Opo. or neck, maliit, mababa. Kaya ginaganon. No? Opo, ginaganon yung ulo. Ayan. And, syempre, yung mga prank, ayan. Teasing, pang-aasar, fighting, and... Bawal yan. Oo. Yes, use of... Yung prank na magkakasakitan, magkakasamaan ang loob din yan. Oo. Hindi Tsaka po may actually po, yung mga prank na mga trending ngayon, whether we like it or not, meron po talaga yung emotional effect. doon sa biktima. Yes, sa biktima. Kahit pa prank lang yun or katuwaan. Emotional and mental Oo. effect. Ayan. Nabanggit na natin yung marami niyan, ano? Patungkol sa panlabas na anyo, bawal din yun. Yung parang mga slanderous kwan yun eh. Oo. Mga accusations. Accusation. Opo. Oo. Saka yung... Name calling. Mm, Nabanggit nyo na rin po ito nabanggit ko kanina. kanina. Yung may ikinoconnect Yes, sa pangalan. opo. Yan. Oo. Yung torment. Parang grabe naman yung Oo, torment. talaga. Ito talaga, bully talaga tong torment pa. Yung hinidlock na sinusuntok-suntok Opo. pa pag hindi magbigay ng Baon pera o or baon. ano Oo, po. totoo. Foul language or profanity. Oo, Ayan. minumura siguro, mga ganun. Okay, so yan po mga ka-4Ps at mga young people, ang mga ehemplo. Pero pwede po natin na i-report sa kinauukulan yan at kakatigan po ng otoridad
yung mga nagsusumbong. Oo, lalo na kung kitang-kita, may CCTV at merong mga witnesses, maaring mapatawan ng Opo. parusa. Opo. Ayan. Meron po silang tinatawag na committee, Child Protection Committee. At yung Oo. mga members po nito, or pwede nyo pong pagsabihan, Oho. Kagaya ng Or- school head Opo. or principal, administrator. guidance counselor, or teacher. Yes, opo. Ano pa, yung parent representative, ito po siguro yung sa PTA po, ano? Yes, oo, pwede. Student representative, yung mga SGO, Student Government Organization Officer, yung mga leaders po na estudyante sa school, and also barangay representative. Oo, meron talagang representative na mga kagawad or Opo, na naka-assign sa- na naka-assign sa school. education. Oo, sa Opo, parang education. ganon. Oo. So, yan po yung mga kaparaanan po at na pwede nating gawin. Now, meron pong binabanggit atian patungkol po sa nangyayari po ba ito. Ano pa po ang ibang mga impormasyon na matututunan po natin dito sa anti-bullying? Ayan, yung bullying katulad nga po na nabanggit natin kanina, hindi lang nangyayari sa school, but also outside the school. At binabanggit din na during the activity, pwede rin, yung parang may palaro. Opo. Oh, Naku. di ba? Opo. Oh, tapos sisiraan mo kung ano-ano ang sinasabi. Sa excitement, hindi mo na alam na yung sinasabi mo pambubuli na doon sa opponent. Oo, And- bawal yan. Opo, yung isa pa pong example nung nangyayaring bullying outside the school is yung nga nabanggit natin kayo na use of technology or electronic device. Ayan. So, kapag ka tinanong po ninyo, hindi lang mo sa school nangyayari ang mga anti-bullying. Now, binabanggit din po na meron pong nararapat o tamang ahensya na titingin at a-address nito. Kagaya ng women's o yung BAUSI. Yes, Oo. opo. Kasi violation against Women. women and children. Yeah, Children yun, children. pasok yun. Oo. At siyempre meron pong PNP in charge of that at sa barangay, yung lupon meron din po. Meron lang po tayong munting paalala po kapag tayo po ay magsusuplong halimbawa nung bully or ng bully sa ating pong anak or sa ating mahal sa buhay, yung name ng perpetrators or yung nambubully, it Oo. should be strictly confidential Opo. and only made available doon sa mga CPC, Yung Child kinauukalan. Protection Committee. Oho. Opo. Bawal po na ilathala po sa Facebook or sa baka balikan kayo, Opo, di ba? opo. So available lamang po siya doon sa kinauukulan, hindi po dapat siyang i-publicize. Kasi po, Pastor, baka meron din talagang struggle yung nambubuli. O hindi naman yun without reason na bully siya. Mayroon ding mga Yes, at kapag experiences. trinace natin na atian, babalik sa tahanan, sa pamilya. Yes. Baka itong kabataan na ito ay biktima rin siya ng kanyang mga magulang. Kasi yung mga magulang ay may bisyo o mahilig magmura. So para makaganti siya, Project. Napo-project niya rin po sa napo-project iba. niya. Pagdating sa school, ay doon niya ibinubuhos ang kanyang galit sa magulang sa mga nakababata naman sa school. kanya. Oo. Tama Gusto ko yan. lang pong i-emphasize yung sinabi po ni Pastor Ray kanina, wag po nating i-post sa Facebook. Oo, kasi Yan baka po yung belta. yan po kasi yung kadalasang nangyayari po ngayon. So, yun lang po yung ating mga paalala. Masarap namnamin ang tagumpay kapag ito ay iyong pinaghirapan at pinagsumikapan. Ngiti, galak at walang kahulilip na saya ang iyong mararamdaman. Batid nating hindi ganun kadali, masungkit ang pinakamaningning na bituin ng ating buhay. Subalit, hindi natin kailangang huminto sa pag-abot nito. Ang mga mabibigat na hamon at pagsubok ay kabahagi na ng ating buhay. At dahil sa paniniwala natin sa Poong May Kapal, na sa tulong niya ay patuloy tayong nagsusumikap at dahil din sa pagtitiwala natin sa ating sarili na kaya nating gawin ang lahat. Walang imposible kung ating nanaisin sapagkat tayo ang bumubuo ng ating landas na tatahakin. Maaring minsan ang ating landas ay mabato,
madulas at maputik. Subalit nagpapatuloy tayo sa nais nating marating upang masilayan natin ang tunay na kaliwanagan ng buhay. Isang magandang araw sa ating lahat. Ang kwentong ating matutunghayan ay larawan ng kahirapan, katatagan at tagumpay. Ang pamilya ni Sherwin Zamudio ay isa lamang sa maraming kwento ng pamilyang katulad nila. Ang kalagayan sa buhay ay hindi naging hadlang upang makamit ang isang pangarap. Ang kwentong masalimuot, ngunit puno ng pag-asa at pag-asam ng pangarap. Kwentong puno ng kulay at ng inspirasyon. At kwentong nagpapatunay na kapag natapos ang ulan, ay may isang makulay na bahagharing masisilayan. Halina at ating tunghayan ang kwento ng pamilya ni Sherwin Zamudio na mula sa Sitio Yakal, Barangay New Ginlo, sa bayan ng Taytay. Dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Dito po sa bayan ng Taytay, Palawan, mayroon po kaming mahigit 7,000 benepisyaryong pamilya na aktibo pong nakakatanggap ng cash grants. Isa lamang po doon yung pamilya ni na Sherwin. Ako po si Sherwin Abellana Zamudio, salukuyan pong nag-aaral sa Western Philippine University sa kursong Bachelor of Science in Fisheries po. Bilang isang panganay po, ako yung nagdanas ng hirap po para sa mga kapatid ko, simula pa lang po nang maliit ako. Nakita po namin ang mga ML yung sitwasyon po talaga nila. Kahit ganun pa man po ginawa niya tumayo siya bilang magulang, bilang nanay-tatay sa kanyang mga anak kasi pansamantala pong nawala yung kanilang mga magulang. Wala pong hanap buhay si Papa. Naisip po ni Mama na magtrabaho para po makatulong sa amin. Hanggang sa mag-college na po ako, magtrabaho lang daw po siya sa Puerto po para sa akin po. Pero hindi ko po alam na yun na po pala yung rason para iwan po kami ni Mama. Grabing hirap talaga niya dahil as in siya lang ang nag-survive sa kanila. Wala silang magulang sa loob ng bahay nila. As in, iniwanan sila lahat. Wala yung nanay niya, wala yung tatay niya. Lula niya lang. Pero hindi po namin ginawang hadlang yun, yung pagiging burukan pamilya namin para maghinto po kami. In-encourage ko pa rin po yung mga kapatid ko na patuloy po kami mag-aral. Ako nga po pala si Sheila Zamudio. Ako po ay pangalawa sa 7 magkakapatid po. And dahil po sa lack of financial, is pinili ko po na dito po magstay sa akin pong tita as a working student po. Kahiwalay po sa akin mga kapatid ko, nandun po sila sa Yakal at sila na rin lang po talaga yung doon sa bahay. Ang tanging kasama lang po nila is yung mga lolo't lola ko po. Nagbinta po ako ng gulay para may pambili po kami ng asukal, ulam po. Saan ka makakita na nag-aaral, nagtanim ng gulay para lang may ipaano sa mga kapatid niya? Dumami na rin po yung gastos. Mga gastusin kasi lahat po kami mag-aaral. Kaya naisipan po ng lola at saka lolo ko po na kunin muna po ako dito paaralin sa Yakal po. Kaya gusto na nga sana ni Sherwin na mag-tiway sa pag-aaral. Kaya sabi ko, Ma'am, nandito kami habang nabubuhay kami. Supportan niyo namin sila. Sila nanay po nag-support po sa akin. Padala niya po ako ng bigas, pira po. Nagtrabaho din po siya sa malayo para lang po may matustusan din po yung mga pangangailangan ng kapatid niya, pati din po sa lola at saka lolo niya, nagbibigay din po siya doon. Buti na lang po yung best friend ko po sa Batno, tinulungan po ako. Yung lula niya po yung nagtulong trabaho po ako sa bakery. Ginawa ko po, nag-delivery boy po ako. Isa siyang mabuting estudyante. Dapat huwaran talaga siya kasi despite nga nung kanyang mga kalagayan sa buhay ay patuloy siya na nag-aaral. Tinuruan ko siya kung anong gagawin. Na ganito ka pumunta sa DSWD, pumunta ka kay Mayor, maghingi ka ng tulong kung anong maganda. Awa po ng Diyos, nakahingi din siya ng tulong.
Ang DSWD po ay meron pong programa na tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So ito po ay isang national government program na ini-implement ng DSWD na may layunin na maitaguyod yung mga pamilya, no, maitawid sa kahirapan patungo sa maunlad na pamumuhay. Kaya dahil po sa Pantawid po, malaki po yung nabago sa amin. Kasi po bilang estudyante po, natutulungan pong yung mga bayaran sa school. Dati po nung hindi pa po kami kasali sa Pantawid, is hirap na hirap po. Marami sa ating mga estudyante na hirap talaga, pero with that assistance from our government, marami po sa kanila ang naipagpatuloy ang pag-aaral. Malaking tulong po para sa mga kapatid ko, sa akin po, unang beneficiary po ng pambayad sa school, sa mga project, hanggang sa pag-18 na po ako, wala na po ako. Yung mga kapatid ko naman po nang nakikinabang ngayon, malaking tulong din po sa kanila po. Ngayon na high school na po. Yung natanggap namin sa Pantawid, yun na po yung pambayad namin sa school. Kaya po yung kita ni Papa is para na po sa amin, para po sa loob ng bahay. During the calamities, meron din pong programa ang ating gobyerno. Ito po yung pamamahagi ng immediate relief or yung tinatawag po nating disaster response. Yung pamilya po nila Sherwin ay isa sa naging benepisyaryo dahil po talagang totally devastated ang kanilang bahay noong panahon na yan. Nasaksihan ko po kung paano po nag-provide ng assistance ang ating local government unit ng Taytay, particular po ang ating DSWD kay Mr. Sherwin Zamudio, na kung saan siya po ay ang ating napiling purpose beneficiary. During that time, after the disaster after the typhoon Odette, we provide logistical support doon sa mga personnel ng DSWD to bring the program ng LGU. Yun po yung sa purpose po. Ito po yung aming bubong na donate po ng mga DSWD, yung kahoy na nakuha po namin nung sa cash assistant po from National. Ano po yun. So, sana po itong kwento ni Sherwin ay magsilbing inspirasyon sa mga kabataan na huwag maging hadlang ang kahirapan para magsumikap sa buhay at tulungang mapaunlad yung bawat pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Sherwin. Ang kwento ni Sherwin ay sumasalamin sa napakaraming realidad sa ating lipunan. Ano-ano itong mga realidad na ito? Mga anak na kinakailangang iwan para makapaghanap buhay ang mga magulang. Pagkakaroon ng lolo at lola na tumatayong guardian. Panganay na anak na kinakailangang kumayod para matulungan ang kanyang mga kapatid, para makapag-aral ang kanyang mga kapatid, at mga individual na piniling lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Napanood natin sa video ang determinasyon at positibong pananaw sa buhay ni Sherwin. At sa kwento ng kanyang buhay ay malinaw rin nating nakita ang iba't ibang institusyon na tumulong at umagapay sa kanya. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Sa kwentong ito, si Sherwin ang bida at sa kanyang tagiliran at likuran nakaalalay ang mga tao na naniniwala sa kanya, pati na yung mga ahensya ng pamahalaan na sumusuporta at naghahatid ng maagap at mapagkalingang serbisyo. Nawa ay magsilbing inspirasyon sa atin ang buhay ni Sherwin. Pero si Sherwin kasi isa lang sa mga tinutulungan ng DSWD. Kaya't marami pang Sherwin ang nais namin na maipaabot sa inyo na hindi lang si Sherwin nag-iisa. Marami sila na mga mahihirap na nagsisikap para magtagumpay sa buhay. Maraming salamat. Tunay nga kapag may ninanais, kapag nagsumikap ay may makakamit. Si Sherwin ay nakapagtapos na ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Fisheries sa Western Philippines University. At nung nakaraang buwan ng Marso,
Isa siya sa mapalad na nakapasa sa licensure examination for teachers. Ang katuparan ng kanyang pangarap ay ang magdadala sa kanyang pamilya sa isang magandang bukas. Binabati ka namin, Sherwin Zamudio, sa iyo at ang iyong pamilya. Ang iyong tagumpay ay patunay na walang kahirapan o hamon sa buhay ang makakapigil sa determinasyon ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagpupursigi ay inilalarawan mo na ang dakilang tagumpay ay nagmumula sa puso. Sapagkat puso mo ang nagkakaloob ng isang katatagan at isang inspirasyon upang magpatuloy. Ikaw ay isang nagniningning na halimbawa sa mga kabataan, nagtataglay ng malalim na paninindigan sa edukasyon, at sa kabila ng kalagayan sa buhay ay narating mo ang inaasam na tagumpay. Nawa ay patuloy kang magtagumpay sa iba mong panglayunin sa buhay kasama ang iyong pamilya. Binabati ka namin at ikaw ay aming ikinararangal. Isang matamis sa pagbati sa lahat ng benepisyaryo ng Sitio Yakal, Barangay New Ginlo, Taytay, Palawan. Maraming salamat sa palagiang panunood ng Electronic Family Development Session. Ito po si Hector Cepeda Niscaba. Hanggang sa muli, dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. At ngayon, dadako po tayo sa spiritual insight sa Atian. Ano po kaya ang meron sa Biblia patungkol dito? Sa Biblia, sa 1 Kings chapter 19, mga kaporpis, mga kabataan, meron pong babae na nambubuli. Hindi lang pala yung lalaki to babae. Ano? Oo. Babae rin talaga, nambubuli talaga. Nambubuli din. Siya ay si Queen Jezebel. Kilala natin sa kwento ito. Binubuli niya yung prophet na si Elijah. Kaya po pala si Elijah naging suicidal prophet. Oo, nagkaroon ganon, di ba? Kasi nabubuli pala siya. Oo, gusto niya ng magpakamatay na eh. Opo. Di ba? So ang resulta mga ka-porpis ng pambubuli, pwedeng yun nga, suicidal ideation. So, ang Diyos naman ay napakabuti niya sapagkat ipinagtanggol itong lalaki. Alam mo ba ang naging ending nitong bully queen? Sang-ayon sa salaysay in 1 King chapter 19 at patuloy, yung isang general, ang pangalan ay si Jehu, ay sinugo siya ng Panginoon. At pagkatapos, yung mga bataan, mga sundalo ng general na si Jehu, itinulak nila, inihulog yung Queen Jezebel na yan at nahulog. Hindi siya inilibing ng marangal na pagkalibing. Kasi noong sang-ayon sa propesiya, siya ay lalapain ng aso. So yung kanyang katawan, gutay-gutay. Nung bumagsak. Nung bumagsak siya. So ito yung sinasabi ko, makakasumpong din talaga ng katapat. Ayan. Si Prophet Elijah naman, nabanggit natin baka sabihin po nila hanggang doon na lang. Actually, tinulungan din siya ng Panginoon. Yes. And yung parang yung nakakatuwa po yung end ng chapter na yun kasi parang pinakain siya ng Panginoon. Bago siya umalis, pinakain muna siya ng Panginoon. So if you have a friend na malungkot, or there will be a comfort. Yun. Pwedeng pagkain. Iyayain. Iyayain na kumain po, Pastor. At siyempre, spiritual insight ito, ipagtatanggol din talaga tayo ng Panginoon. Yes, opo. Another one, meron pong young people din. Mga young people, mga kabataan ito na binubuli din si Prophet Elisha. Tingnan mo nito, Ate Ana. Sa 2 Kings chapter 2, verse 23 naman, at patuloy. Ito naman mga kaporpis yung pambubuli ng mga kabataan doon sa matanda, baliktad din. So usually sa ating discussion, yung mga malalaki, malalakas, yun yung sa mga namubuli. Pero ito kakaibang experience ito. Nung makita nila ang prophet na si Elisha, pinagtawanan nila. At nung sinisigaw nila na kalbo. Opo. Yan yung
pambubuli nilang And 40 of them, 40, ang daming mga kabataan ito ha. Ang inisip nila na walang mailalaban itong matandang propeta. Nagsugo ang Panginoon ng oso. Nilapa sila. Meron talagang consequences yung mga pambubuli. Yes, totoo po. Napakahalaga po ng respeto sa kapwa, ng pagpapahalaga sa mga at paggalang sa mga nakatatanda. Ayan. Another incident po ng bullying sa Bible ay makikita po sa 1 Samuel chapter 17. Ito naman po yung si David at Israel binubuli naman ng Philistines. Yes, so mga Philistines. At they mock God. Oo. Ito lagi po natin itong nakikita, yung mga, maraming nambubuli sa Israel, sa Bible. Sa Bible, Oo. May mga banta sa kanila, mayroong masasamang insulto, totoo nga. Pero alam natin ang kwento, Ate Ann, kay David and kay Goliath. Pinangangalandakan kasi ng mga Philistines na yung aming Diyos ay mas malakas. At sa pamagitan ni Goliath, the giant, ay magagapi. O sige, magpadala na kayo ng inyong pangtapat kay Goliath. Takot na takot si Saul, yung hari. And eventually, si David, isang kabataan. 17 years old during that time, siya yung ginamit ng Panginoon. At sa pambubuli na ito, ayon sa kwento, ay gumamit lamang hindi ng sibat, hindi rin ng espada kung hindi ng sling. Yes. At siyempre, alam natin ang kwento, bumagsak ang giant after David had released yung sling, yung bato. Alright. So, binabanggit natin, Ate Ann, kanina na meron talagang katapat. Yes, opo. Yung mga nambubuli. Now, ano ang payo sa atin? Mayroon pong payo sa atin yung Bible regarding sa the danger of bullying or effect or consequence ng bullying. Makikita po natin yan sa Ephesians 4 verse 29. Ito po ay paalala sa atin, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Binabanggit dito, mga ka-4Ps, mga young people at mga magulang, na dapat ang lalabas daw sa bibig natin. Ikaw man ay tatay or nanay, nagbi-build up noong iyong anak. Oo, na-encourage. Kung ikaw man ay ate or kuya, ma-encourage mo yung mga nakababata. Kung ikaw ay ate-ate or kuya-kuya sa school, gayon din. We need to build others up according to their needs. Kung hindi po nakaka-build up, huwag ka na lang magsalita. Huwag na lang magsalita. Opo. So another one po from 1 John 3 verse 15. Sabi dito, everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ito parang judgment na ito. Kasi there is no eternal life. Ibig sabihin, there is eternal death. O kaya ay malilipol, papatayin, hindi karapat-dapat sa langit ang mga bullied. Ito wala ka pa pong ginagawa, Hates lang. Hates lang, oo. Hindi, tama yun. Ay, siyempre, may action yun. May kasunod. Oo. Ayan, another one, ito po ay encouragement sa atin from Deuteronomy 31 verse 6. Sabi po dito, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ang ganda ng encouragement na ito. Ito po yung para sa mga nabubuli. Yes, be strong and courageous. Huwag kang magpadala, magiging matamlay ikaw roon. Look at the positive side ng mga karanasang ito. Ang wika niya, be strong and courageous. Magpakatatag ikaw at maging matapang. Huwag kang matakot. Sapagkat ang Panginoon ay sa iyo. Ang ganda nito, Kaya nga ito yung pinanghahawakan ng mga Israel kahit na sa kasalukuyan, inisip nila na ang Diyos ay nilang kasama. Yes, opo. Another one from Matthew 5 verse 11, sabi po dito, blessed are you when people insult you,
persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecute they the prophets who were before you. Yes, opo. Binabanggit po rito na mapalad pala yung mga binubuli. Opo. Pero wag tayong mananatili roon na maging biktima na lang tayo. Pag merong ganon, umalis tayo. Yes, at magsabi. Magsabi, Opo. oo, sa magulang, sa tatay at nanay. Ang problema lang po, Pastor, pag hindi rin present yung parents. Oo. Matatakal po to sa FDS siguro. Oo. Yun. Oo, sa FDS naman. Kaya importante talaga na present yung mga magulang. Tama, opo. So, may mga nag-i-insulto sa atin, nagpi-persecute, o nagsasabi ng mga salitang hindi mabuti laban sa atin. Ang bika dyan, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Parang pinapractice tayo na maging humble, maging patient, at even loving those unlovable. So, yan po ang nais po nating ibahagi sa inyo na spiritual insights patungkol po sa ating napag-usapan na anti-bullying. Nawa ay meron po kayong natutunan dito po sa ating talakayan na ngayong araw na ito. Bago po tayo magpatuloy pa, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po sa paksa na aming naibahagi patungkol sa anti-bullying. Ito po ay social problem sa maraming mga paaralan or gayon din sa mga komunidad. Ang nais po namin, Panginoon, patatagin po ninyo ang puso ng mga biktima nito at baguhin ang isip ng mga kabataang involved naman dito na nambibiktima. Bigyan po ninyo ng positive outlook ang mga kabataang biktima, gayon din yung mga nang bibiktima upang mabago ang kanilang direksyon ng buhay at sila rin ay maging successful sa hinaharap. Pagpalain ba, Panginoon, ang patuloy po naming pagbibigay ng mga impormasyon at aral sa amin pong mga manonood at mga taga-subaybay. Maraming salamat na ipoprovide ang pangangailangan ng bawat pamilya, ang bawat miyembro ng 4Ps, mga beneficiaries. Nawa ang kaunting salapi na ayuda ay kanilang mapangalagaan ito at angkop sa kanilang mga pangangailangan. Salamat o Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nais po naming patuloy na anyayahan kayo na panoorin at subaybayan ang hindi pa ninyo napanood at napakinggan na mga paksa dito po sa ating YouTube channel, Palawan Mission of SDA. Ayan, para naman po sa Facebook pages, you can visit Palawan Mission of Seventh-day Adventist, Family Hope Radio. Yes, at sa Adventist World Radio Palawan, of course. At siyempre sa Hope Channel North Philippines, sa atin pong Pinoy GSAT. And also para po sa Metro Manila, you can watch us also sa Digital Receiver Channel 45. Yes, opo. Sapagkat kami naniniwala na kabataan, pag-asa ka ng bayan. Para po sa ating lahat, kailangan po nating imulat ng ating mga mata, buksan ang ating mga isipan, gamitin ang ating puso upang mas maramdaman natin ang halaga ng ating kapwa. Marapat na mapagkaloob natin sa kanila ang karapatang mabuhay ng mapayapa at masaya sa paraang maayos na pakikitungo sa pagpapadama ng pagmamahal. Ang pagkatao ng isang tao ay nabubuo din sa pagkataong taglay ng mga taong nakakasalamuha at nakakasama niya. Ayon nga sa kasabihan na tayo ay mayroong pagkakaiba-iba. Ang ating ugali, ang mga pananaw sa buhay, subalit ang lahat ay natututunan ayon sa kagustuhang ito ay mabago upang hindi makapanakit ng kapwa-tao at maituwid ang mga maling gawi na makakaapekto sa paglago ng personalidad ng isang tao. Nambubuli ka ba? Ito ang hindi mo dapat ginagawa sa iyong kapwa. Dahil anuman ang magiging resulta nito sa kanya,
kasama ka sa magiging dahilan kung bakit hindi sila nagiging matagumpay sa kanilang buhay. Ikaw rin na nagtuturo kung bakit sila lumalayo sa kanilang kapwa-tao nang dahil sa hindi makatarungang pananakit sa kanilang physical at emotional na aspeto. Irespeto at mahalin ang ating kapwa at huwag maging bully, maging palakaibigan dahil ang ating kapwa ay kawangis ng ating poong lumikha. Ayan, kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na patuloy na sumubaybay sa ating electronic youth development session sa pamamagitan ng ating Facebook page, Palawan Mission of Seventh-day Adventist, Family Hope Radio, Adventist World Radio Palawan, Hope Channel North, Philippines. Yes, at syempre, mapapanood din po tayo sa ating televisions, sa TV channels, doon po sa Metro Manila, Digital Receiver Channel 45, sa Metro Manila only, at sa ating GSAT Channel, Channel 37. At ganoon din po, ating mapapanood ito sa YouTube channel sa Palawan Mission of SDA. Ayan. So, dahil po patuloy ang kagawaran ng kagalingan, panlipunan at pagpapaunlad, kasama po ang Palawan Mission of Seventh-day Adventist, kami po ay nagpapasalamat ng buong puso sa patuloy niyong pag-antabay sa programang Electronic Youth Development Session. Sapagkat kami naniniwala, kabataan, pag-asa ka ng bayan.